Mga igsoon sa Ginoo, salamat sa ambahanong gikanta sa ato. That's an old song, but it's very beautiful. Diba? Dili sa ato simbahan sa Bethel, ang ato mga kanta dili mga bag-o ang tanan. Nato mga daan ng mga kanta, pabatsada kay paminawon. And so kita dili sa Bethel Baptist Church, ang ato nga record is different. Na ako yung sa publication nga na-publish para sa lawag nga conference. Nabutang dito ang first nga AFBCP nga simbahan, Bethel Baptist Church. Kitang una. And so yung una ko Ginoo, tabangin maybe, kung saan na mo ning mga lugar, kung saan na mo ning mga plano. Kaya sa 2029, Biennial Conference na po. Kaya 2027, Biennial Conference sa Tacloban. Yung una ko, kung pwede ito makabalik sa Malay-Balay. Unya kita na po mag-sponsor niya na at our centennial. Centennial year na to 2029. Usaw na to na, di ko kay balo. Pero may isosay no, aprobasa na to na. So, hunahunao na to, ampuan na to, handumo na to, ambisyonan na to, himuon na to. Ha? So, mga isosay ginoo ko nga buntag, nagapasalamat ko sa ato nga pagtigom ko nga buntag nga kita makaila o kamaturagi ka sa pulong sa Dios. Pero kita nga niya din nga buntag, kita nakibalo nga mga butang nga ginahatag sa ato sa Ginoo, dili sayon o dili pod permi kita nga makita niya na. Excuse me, Brother Alvin, kaning ato din wala nagapa-function? Kaning monitor din Okay. Mag-ampo sa kita sa di patong sugot. Amahan nga langit nun, gamhanan nga Diyos namo, salamat Ginoo sa imong kaayo nga gihatag kanamo. Nga kami Ginoo makadumdum, makakita sa imong nga gugma Ginoo nga adlaw-adlaw imo ginahatag Ginoo kanamo. Ginoo tabahay kami Ginoo, ibutang kanamo Ginoo nga magsalig Ginoo kanimo bisag unsa pa mahitabo. Lisod man sayon, tabahay kami Ginoo nga ikaw lamang Ginoo ang among nga dayigon. Ginoo ko nga buntag nag-ampo kami ka magtabang Ginoo kanamo. Ikaw maghatag Ginoo sa imong panalangin Ginoo kanamo sa pagtunaw sa mga pulong. Kay Ginoo kami nakahibalo nga samtang kami Ginoo nagapanalaga dinhi sa kalibutan Ginoo naay mga pagsulay. Naay mga pagsulay Ginoo nga lisod, naay mga pagsulay Ginoo nga sayon, naay mga pagsulay Ginoo nga tanan kana Ginoo para Ginoo sa among pagtubo, para sa pag-uswag sa among kalag Ginoo. Diya kami nag-aampo Ginoo nga tabangan nimo kami Ginoo, panalangini kami Ginoo. Kaw nga buntag kami nag-aampo utro Ginoo kay bago nga buwan, bago na pud nga tima namong Ginoo tabahay kami sa paghimo ng mga butang para sa imong himaya. Ginoo salamat gyud kami nag-aampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala nagadagan atong kwan. Sige lang. Ang ato nga thema for this month is this. Happy marriage. Makasmile gid mo ana. Kabalo mo ano? Di man tanan happy. Huna-huna ta nga happy marriage. Di man tanan tita happy. Ang uban gasugod pa lang, di na happy. Ang uban kahumana, di gyapon happy. Kay balo mag-igsoon sa Ginoo kita nga mga Kristiyanon, daghan ta experience nga makita. One time, gamay pa ko di sa Malay-Balay. Nag-adto mi sa kasimbahan. Unya, nag-adto mi kanay kasal. Kay sa unang nga panahon, basta kasal gani kaon manggina. Sa karon gani kaon mangyapon na. Pero sa unang nga panahon, dili kay stricto ba? Unya kay anak mo sa paso ato dito. Ang nakita nako sa kasal ingani. Paglakaw sa bride, paglakaw niya in town, ang iyang tiyan dako na kaayo. Ang Ginoo unsa man siya? Ingani day man. Unya nakadugog pud ko nga sa una di sa Malay-Balay, ang Malay-Balay ko nahimo ni siya nga garden weddings ang Bethel. Garden weddings kay wala ginakasal ni simbahan. Sa gawas ginakasal. Kay naa na may sulod na mga tiyan. Yeah, happy wedding lagi. Happy marriage. But you know what? As we look into the Bible, we can have a word of God here, and we're going to start with this, please. Proverbs 3, 5, and 6 nagasulti sa ato. Trust in the Lord with all your hearts, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Mga igsoon sa Ginoo, morning kaalam nga dapat mabutang sa itong hunahuna. Nga kita magsalig sa Ginoo, nga kita magbutang sa itong hunahuna o atong kinabuhi sa iya para kita madireksyonan ng atong mga kinabuhi. And so as we go on, we can always say it this way. Marriage is always a beauty we behold and expect. Kita nga tanan nga naghuna-huna niini.
nga unta ang pagpangasawa, pagpakasal, usa ka butang nga malipayon. Makita ang kalipay, makita nga nagauban nga naay kalipay nga pirmi lang sa nagaubanay. But the problem is this. There are some marriages that starts wrong and never end right. Can we ask God for guidance that we can follow and have a happy and right marriage? Kaya balo kita nga napagsugod pa lang sa uban nga mga kasal, di na isakto. Di na isakto. Ingon siya ti Lourdes nga home, singon niya, Nonoy, kay balo ikaw, nga naay kasal sa uban, pagsugod pa lang sa lahat nga daan. Sayop nga daan. Unya, pagpakasal nila, sayop na yun. Hangtod, sayop na yun. Nakuante, ako nagato nga unta, dili ing ana. Dili ang ana ba? Nga suglan mo sa dili sakto, niya padayonon. Example. Nayusa ka anak sa pastor, naburos. Ilan ninyo ni siya? Pagkaburos niya, gidalan itong lalaki, gipangutana. Anya kang bustaman, unsa man himuon. Ingon sa lalaki, maglakaw sa ako sa Canada. Pagbalik na ako, pagkasalming duha. Ingon sa babae, kung mulakaw ka na. Ay na kung una-una. So wala silang pagkasal. Ang bata karon dako na. Ang bata karon nasa ila. Unya wa siya nagpakasal. Kaya balumon sa ritabo, mas malipayon siya kasi napakasal siya atong laki. Karon malipayon siya. And so, daghan mga butang usahay nga kita nagsugod pa lang sayop na nga daan. Usahay bitong guna-una tabaga, kung ang isa ka babae madisgrasya, di man aktor disgrasya kay tinuyuan man na. Kita ko tago bala na, wala na disgrasya. Kung ang gusto ka babae maburos, unsa ang sunod nga solusyon? Ipakasal siya o dili? Mag-isuon sa ganun, duha ka pangutana. Kung ang imong anak ka babae maburos, ipakasal nimo o dili? Ipakasal nimo o dili? Akong tubag niya na, duha ka butang. Ipakasal nimo kung naibahoan nimo nga sundon ni ana isakto nga sundon. Nga sila duha na kaila sa Ginoo, nagsulti sa Ginoo, so sorry, pasaylo ami, nahimo na mo na sila. But from now on, we're going to stand on the right thing. Pakasal. Pero, kung ang usak sa ila Kristohanon, ang imong anak Kristohanon, ang nakaburo sa dili Kristohanon, sama nimo na, ipakasal? Mag-iso sa Ginoo, una-unahan yung maayo, please. Una-unahan yung maayo. Kay base dili mao nga pagsugod pa lang sayop na nga daan, hangtod sayop pagyapon. And you know, of course, daghan nga usahay katulunan mga sa namana, katulunan nagpangasawa, wa pagyapon. And so there are marriages that we can say that is never right and will never end right. And so what are things that we can say for a good marriage? Number one. By the way, gikuha na ako sa internet ang daghan nini. So don't worry about this one kay gipang mix na ako. Number one, the foundation of marriage. Ang gatinduga sa atong mga pagkaminyo. Number one, marriage is rooted in God's design and purpose. The Bible speaks clearly about how marriage is intended to be a sacred union. It is not merely contract. It's not merely a contract, but a covenant, a promise before God that signifies a lifelong commitment. The foundation is built on love, truth, and mutual respect. Mga igsoon sa Ginoo, ani nga may kita. Nga kanan din atong gahimuon, dili na siya dula-dula. Kanang atong gahimuon, usana sa kaimportante nga butang nga dapat makapanggamot sa atong mga kinabuhi. Ang atong hunahuna nga permi nga kita nga mga Kristiyano dapat nga mahimong example sa uban. Nga sila makita sa atong mga kinabuhi. And so, the marriage is intended to be a sacred union. Usa ka pag-usa nga mahimo sa contract, it's not a contract, but a covenant, a promise before God for commitment. So may isuo sa Ginoo, ako nagatuo, nga bisag unsaon pa nato pagsulti, basta magpakasal ka, naa ka sa covenant sa Ginoo. Bisan pa usay kita man napugos ka naman pagkasal, nabutang ka sa pagsaad at tumanga sa Diyos. Nga magsulti ang Ginoo, tabangi mi, nga mahimo kaning among kasal, nga may sakto sa matubangan. And so as we go on, daghan ta dinhi sa simbahan. Daghan ta dinhi. As a matter of fact, daghan ta mga tao di simbahan nga kabalo ko.
Gusto magpakasal, pero karon wala pa. But look at this. It goes to Genesis 2:24. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Mga igsoon sa Ginoo, kani Genesis 2:24, kani nga panahon, duha pa lang ang tao sa kalibutan, si Adam o si Eva. Sila nga duha nag-uban. Ingon sa Ginoo sa ila, this is why a man must leave his father and mother and unite to his wife. Napangutana, kisay inahan ni Adam? Kisay iyang amahan? Naaba wala? Naabala? Wala. Si Eva, kisay ang amahan? Wala. Inahan? Naawala? Wala. Pero nga anong gibutang man sa pulong sa Ginoo nga siya, that's why the man must leave his father and mother and must leave to his wife, and then they become one. Nga anong gibutang man Mga igsoon sa Ginoo, importante nga sabta nato, nga gibutang sa pulong sa Dios, nagasulti sa atong ugma. Nagasulti unsa himon dapat nato himon ugma para sa atong pamilya. Nga kita din nga mga tao, may bawa nato nga kita nga atong pamilya dapat nabutang sa ani nga paagi. Nga ikaw mo hawa sa mga amahan at inahan, unya mag-uban ka sa mga asawa, unya ka mo mahimo nga usa ka partido. So may igsoon sa Ginoo dako ka butang, di ba? Ingon din na, and they become one flesh. One flesh meaning wala nagabsulti nga usa mo kabalay, or usa mo kakaon, or usa mo kalamisa. Kana siya nga pulong one flesh, ang kahulugan niya na you are going to have sex together. Ingon sa professor, you like it or not, it would come to that. So may igsoon sa Ginoo, mo na nga ito makita. Nga sa atong pagkauban, pagminyo, mo na nga ito makita. We have to leave our father and our mother. Na ang uban sa ato din sayo na himo, di ba? Ang atong compound na balay sa inahan, amahan, imong balay, imo pang balay, pikas, balay po sa igsoon. So, dakan mong balay. Pero kung ikaw nabutang sa usa ka pamilya, ngang imong balay, uban sa imong amahan, uban sa imong inahan, di ka kagawas, wa kay mahimo, sayop na. Sayop na. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Kani siya nga pulong nagasulti sa ato, nga kita din nga mga Kristiyano, pag minyo nato na himong usa, unya, ingon sa pulong sila, walay makababag, walay makapatunga ni anang ato pag-usa. Ingon pa sa usa ka manugwali, ang pagpakasal, dili pwede ang third party. Meaning, walay katulong ka tao nga pwede magsulod ni ana. Usa lang ka personang pwede nga magsulod niya ang atong Ginoo, si Jesus. Nga mahimo siya nga third party sa atong pamilya. And then, nga pagkanin niya, for this reason, a man shall leave his father and mother and be united to his wife, and the two shall become one flesh. Mga iso sa Ginoo mo gyapon ang isulti ni Ephesians 5:13 and Mark 10:9. Therefore, what God has joined together, let no one separates. Mo ning isulti niya sa ato. Nga ang atong foundation sa atong pamilya, foundation sa atong mga panimalay, nabutang sa Dios nga walay makababag, walay makabungkag niya sa atong atong paghimo niya. Number 2, or na pa isa ka verse day, Malakay. Kani siya importante. Ang mga tao ni Malakay nagpangutana, ngano? Gitubag sila. You ask, why? Ang gitubag sa ila, it is because the Lord is the witness before you and the wife of your youth. Nantaon ni otro. You ask why. Tubag? It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. Nga, naputanong, nga naman ginungay ang ana akong kinabuhi. Diyan nga, dumduma. Ang witness sa inyong pagkaminyo, dili kamura nga duha. Dili inyong pamilya. Ang witness sa inyong pagkaminyo, ang Ginoo. So, buting nun, balaang gina siya. Balaang gina siya. Na? Okay. Next thing. Commitment in marriage. Kaya balo mag-iso sa Ginoo, lisod ba yung magpangasawa? Na ako nakita nga usa na ito kay Igsoon, nagsulti siya nga, bago pa lang kami nakasal, lisod na kayo, kanipang 24 anyos na. Di ba? Ingon sa usa, akong asawa gani usara, lisod kayo, kana pang 5 ka buking asawa. Tinuod na. Kita nga mga Kristohanon, usay, atong ginagwanta ang atong nga mga kaimtangan.
Kita nga mga Kristo, di ta makasulti kung sa dapat na itong himuon. But you know what? There is hardship in marriage, particularly when you are adjusting to a different culture and different language. Kita nga mga Kristo, daghan nga na. Nga ni. Kay baluba mo, nga ang mga Ilonggo, magadto sa Iloilo, ang mga Cebuano, magadto sa Iloilo, usually ang kita nila, mga Ilongga. Ambot nga nung nga na, no? Unya mga Ibaloy nga tuwa dito sa Kuan, tuwa sa Luzon, magani sa Mindanao, ilang makita na yung mga Cebuano. Kaya ba naman sa? Ang ilang adjustment, pagkaminyo nila, dili sa yun. Lengguwahe, kultura, uban pa nga mga butang. Ingo sa usa, pastor, sa yun naman na, nakilaman na sa Ginoo. Dili na sa yun. Na kay i-adjust yung mga kagalingon. But the point is this, you have to commit yourself before God. You have to make a commitment. You have to say, Lord, I'm going to do this. Not for myself alone, but for you. Ginoo, salamat. Tabangi ko, Ginoo. And so, ang mga bersikulo nato gani, before that, commitment is the heart of strong marriage. Kung di ka makabutang sa imong kasing-kasing sa pag-asaway, ayaw na yung taon. Kung imuna-huna, pagkasal ka, ugma, laag ka na, ayaw na lang. Commitment is the heart of the strong marriage. It is the promise we make to love, cherish, and support one another through thick and thin. We find security and assurance no matter the circumstances, we are in this together. Bisag unsa pa may tabo sa ato, hinaot pa nga kita magunahuna, dili na ni iya, ato ning duha, dili na ni ako, ato ning duha. So we go on serving the Lord. We go on doing that. And the verses are this: many claims to have unfailing love, but a faithful person who can find. Di ba? Daghan sa atong isulting nga kana siya, ang iyang gugma, gwapoy kayo, pangutan kinsa nakakita sa tao nga nagugma, nga nagapadayon, walay pagundang. To the married, I give this command, not I, but the Lord. A wife must not separate from her husband. May iso sa Ginoo kay Malomo, daghan kung naibawaan, nga sa ilang huna-huna, gusto mag-separate silang pamilya. Daghan ko nibawaan. Usahay kita sa mga sa likod dinhi, ugma ka lang, makatapos ang usang trabaho, biyaan ta ka. Ang uban sa itong naguna-una, disot pa inana, ugma ka lang, makatilaw kayo sa gigimon sa ako. Daghan na sila, dili nang usa. But you know what? When we get married, we give this, the command was this: a wife must not separate from her husband. Ayaw biyay. Ayaw biyay. Padayon. Bisag lisod pa na siya. Kanibawaan nato ang Ginoo naghahatag og kusog sa atong ugalingon. And let us consider how we may spur one another untowards love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing. Kani siya, pagsimba ni siya. Pero at the same time, this is good for encouraging one another to serve the Lord. So may iso sa Ginoo, dako nga butang, that we are committed to God in our marriage. We are committed to Him as we go on. And so, the number 3 is this: joy. Kay balo mo, mao ni bibo. Kay pagsugod sa kasal, sugod ninyo, bibo magyot. Pero una-una, wala pa mo nakasal, nagkatrato pala mong duha, bibo na mo dili. Ha? Wala pa mo nakasal, ang lalaki, pero may dagang istorya. Nakasal na mo, ang babae nagdagang istorya, ang lalaki naghilom. Sakto na dili. Sakto na, Brad. So, apat na nakasal, kita ang istorya daghan. Kantahan pa nato, daghan pa istorya sa iya. So, nakasal na ta, nabaliskan, kita naghilom, di ba? Sila na po daghan istorya. Sakto? Na. Nga naman yung anak, ambot, pata kay balo. Di ba? Pero nga ni, gusto na ito makita unta ang kalipay sa pag-asaway. Gusto na makita nga ang kalipay na kapadayon. But you know what? Dili na ito ma-prolong. Dili na ito ma-prolong ang atong kalipay. Naanay mga kalipay, naay mga kalisod sa atong pag-asaway. Naay mo sa mga, sayo pa kayo nakita ni mo na nga, ay, abi na ako ng perfect ng mga laki. Di man di ay. Abi na ako gwapo di sa kayo sa una, di man di ay. Sa una, abi na ako hilom-hilom rin matulog, hagok, gapi. Na? Kung ako pa na di na ako asawa, kay hagok na ako, grabe. Na? One time, nagkatamig Singapore, Malaysia. Uban na akong amigo nga taga Bicol.
Pag-abot na mo dito sa Kwan, sa Malaysia, kay Kwan, kapoy man, tulong mo sa kwarto, kaming duha. Giabrihan ang kwarto, ang bintana, ang mga pertahan, kaya grabe ang mga hagok nga duha. Na kung among mga asawa, di ka kwanta sa amon, saan na na? But you know what? There are joys. There are those capacities that we can enjoy our marriage. And how do we do that? Marriage should ideally be a joyful partnership. Morning dapat ito sa atong pag-asawahay, nga ideal sa atong partnership. Amid the challenges and trials, finding joy should be the hallmark of our relationship. Morning dapat sa unta sa ato, nga pagitao itong kalipay, dili ang kalisod. The Bible encourages us to celebrate love and companionship and the shared experience of life. Morning atong kinabuhi, daghan magitag pitfalls, daghan magitag shortcomings, daghan magitag kulang, daghan magitag nasulti nga di na to kaya. But you know what? We can still trust and say to the Lord, Lord, tabahangi mi nga malipay, na kalipay sa pamilya. You know what, as we go on, ang Ginoo naghatag po niya na sa ato. Kapangutan ng uban, kapilan mo nag-away sa mga asawa? Kaya nag-away, tinuon nga away ba? Nga di ka na sa iya, di na po sa imo. Ako magsulti sa inyo, wala pa may nakaaway. Kabalo mo nga, no? Kung awayon, di man ko mang-away, maghilo mo naman ko. Unya, kung ako musukol, na makumanggid na siya. Pero ang akong asawa, di po mang-away sa ako, kaya balo man sa di man ko mang-away. Kung kita nga naa sa pag-alagad sa Ginoo mo, nang atong kaimtangan, bitaw, nga di ta mang-away, di ta mangitag paaging nga kita daog perme, mahimo man ang isakto? Kita nga mga Kristohanon, pero itong una-unaon ba nga, dili na daog nako. Dili na daog niya. Daog nato ng duha. Kaya kung mahuman bitaw nga naglalis mo, o naglalis mo, nag-istorya mo, daog ang istorya, o niya, pagkahuman daog ka na. Pagkahuman daog ka na, ang imong asawa, naghilom-hilom na dito, di na managad sa imo, ikaw na punwat to siya, o siya pulos anak. Di ba? But you know what? There is joy in knowing that. And so as we go on, the Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Kita nga mga Kristohanon, nakitag paglagad sa Ginoo niya, puno sa pagkalipay. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Mo ni pinakamaayo gisulti ni siya nagsulat sa Ecclesiastes. Nga kita din nga mga Kristohanon, dapat nga naay kalipay samtang nag-aalagad sa Ginoo. And then, number 4, honor and respect. Kani siya importante mag-isul sa Ginoo. Honor and respect. Kaya balo mo, ang sulti sa pulo sa Ginoo sa atong, nga dapat kita nga mga Kristohanon, atong palanggaon ang atong mga asawa. Sakto? Unya mga asawa, saman, palanggaon po sa mga asawa. Sakto, dili. Let me show you. Honor and respect are cornerstone of healthy marriage. These are essential bonds that allows us to love and flourish. When we show honor and respect, we reflect God's nature, creating a nurturing environment for both partners. Morning dapat makita sa tamang kinabuhi. But you know what? Verses. Husband, love your wives and do not be harsh with them. Pwede ba day ka nga ang imong asawa, imong kanang di ka gusto sa iya? Imong asawa na wala kay gana sa iya. Pwede na dili. Hard to say, but pwede. Na yung mga tao ngayong asawa na silang balay, baon niyang asawa, pakita sa uban, but he would never tell her wife that he loves her. It's hard. Husband, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect. Kita nga mga bana, ginsultihan ni Pedro, nga dapat atong palanggaw na itong mga asawa, ug respeto. Pag-respeto ni Ana. So, when we have our families with us, what do? We show to them that we love them. We show to them our respect too. And then, however, each one of you also must love his wife. And he loves him, and the wife must respect her husband. Then the wife must respect the husband. Pulo ka respeto na mag-show sa Ginoo. I'll tell you this. Ang asawa, ang bana, dapat palanggaon niya ang iyang asawa.
Palanggaon niya ang asawa, bisag unsa pa mitaw, palanggaon niya ang asawa. I'll tell you this. Listen. Po dapat palanggaon niya ang asawa. Ibutang niya sa utok natin mga laki. Mga babae, ibutang niya yung utok, please. Di lang pagpalangga, pero pagrespeto sa iyong mga mana. You have to respect them. Daghanas lang mga downfalls. Daghanas lang dili niyo respeto. Mga decision makers na di mao. Mga kinaiya nga di nimo makaya. But you have to respect them. Because not for yourself, but for the Lord. Mga igsoon sa Ginoo, dili sayon. Dili sayon. Nanaybawan nato ang kitang mga Kristiyano ingani. And so, as we go on, let's love one another and respect one another as well. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. Number 5, the last. Resolution and conflict in marriage. Now, kay baluwa mo, nga bisag unsaang pa ninyo, mas daghan ang atong conflict sa atong pag-asawahay kaysa gamay ra. Sa usa ka adlaw kabila mong lalis. Kapila. Pero di na makita ang galalis mo kay kabalo naman ng usang mapadaog. Ba? So, what we do is that we offer resolution to our conflicts. And so what do? Every marriage will face conflicts at some point. It's essential to approach these moments with grace and understanding. In our marriage, we should strive to seek resolution, not victory. Resolution, not victory. Resolution, not victory. Meaning, nga mahimo nga kanang ato problema karon na resolution, dili kung kisay daog. Kaya kung naay daog nga usa, naay usa nga perde. Naay usa nga perde, kamo nga duha perde. So, never go for the victory, but go for the resolution of the problem. And so, mga iso sa Ginoo, katingala bitata. Ngano ni si kuan nga gwapa yang bana dili kay gwapo. Katingala ka. Nganong ka di si kuan nga gwapo ang iyang asawa di kay gwapa. Nganong ka di si Mr. Kuan bright man siya nganong asawa niya di man bright. Nganong ka ni daghan ta mga pangutana. Daghan ta pangutana. But the point is this, it is not because he is victorious, but because of the resolution that he had given. And so what happened here is that we put on the resolution to our problems. And so, ingon sa second verse, Proverbs 16:32. Ingon niya, better a patient person than a warrior. Those with self-control than those who can take a city. Mas maayo pa kita kuno nga naay pasyensya kaysa nahimo na nga warrior ang kakaya na tukuan mo sa kasunod. Next verse. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Mga nabutang din na. And then the last one here, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Pasaylo. Pasaylo may iso sa Ginoo. Now, nayusa ka babae, nagato siyang pastor. Niya, pastor, ampui ko. O siya, pastor, o siya problema ni mo, day? Siya nga, di na nako kaya kong bana. Bulag nami. Kristohanon siya, pati ang bana ni Kristohanon. Siya, pastor, di na ako kaya. Siya nga naman, iyang batasan, lahig yun, dautan. Ingon ng pastor, di na mo sa mapalangga bilang imong usa ka kwan, kanang usa ka silingan. Can you not love him like a neighbor? Siya, pastor, dili, yun, dili. Ingon siya din, can you not love him just like someone you love? Dili good, pastor. Dili good. Ingon din, pastor, can you not love him just like your enemy? Can you love him just like your enemy? Ingon siya by, pastor, oy, nag-anibit ako din sa iyong palaban, karon ikaw lang pinuha akong nahimo nga kwan, nga nagsulti panana sa ako. If you cannot love him just like a person you love, then maybe you can love him just like your enemy. Mga igsoon sa Ginoo, I know kung nga buntag kaning ako dala sa inyo, mga lisod ni nga butang.
Unya surface pa lang ni siya, daghan pa niya sa ilalom ni ini ng mga butang. Karon nga buwan ato natun-an, wala ato pakita sa ato mga katawhan, kakita day mga anak sa Dios. So may iso sa inyo, 5 ka butang ha? 5. 5 ka butang ato lang taon din ha. And number 1 is that foundation of our marriage. Number 2, commitment in marriage. Number 3, joy in marriage. Number 5, honor and respect in marriage. And number 6, resolution of conflict in marriage. Mga iso sa Ginoo hinaot pa, dumdumo natin ni please. Magampo kita. Amahan na mga langiton, salamat sa mong kaayo. Ginoo, tabangi kami. Ibutang ka na mo Ginoo ang paglantaw Diyos nga kami mga anak nimo. Nga kami Ginoo nahatagan o kahulugan ang amo Ginoo pag-alaga Ginoo kanimo kay kami nakaila Ginoo kanimo. Pero Diyos, kami nakibalo nga dinhi sa amo sa Bethel Baptist Church Diyos, daghan ra kaayo ni Diyos nga dili makaibalos naman kinabuhi. Ang uban kanamo Ginoo dinhi siguro, ang uban namo mga partners sa among mga pamilya dili pa Kristohanon. Ginoo nako nagaampo para Ginoo kanila. Tabangi ang mga Kristohanong Ginoo nga partner nga madala ang ilang tibok ang pamilya Ginoo sa pag-ila Ginoo kanimo bilang mga Kristohanon. Tabangis la Ginoo. Ang uban siguro sa amo din ang among mga partners Ginoo na mga batasan Ginoo nga lisod kamo at tubangon. But Lord God, I pray, tabangan nimo kami Ginoo nga mga anak nimo kami makaangkon og pasensya, makapatawad Ginoo kanila. Yatagi kami Ginoo panahon Ginoo nga sila makaila Ginoo kanimo pinagi sa among kinabuhi. Ginoo siguro para basi Ginoo karon nga buntag na dinhi sa among Ginoo nga among partner Ginoo nga gusto unta na maminyuan Ginoo dili imo mga anak, kami mga anak nimo ang among ginugusto nga partner Ginoo mga dili pa membro sa among iglesia Ginoo. Tabangi kami Ginoo nga sila among mawitnessan, among masultian unya sila Ginoo makaila Ginoo kanimo bilang ilang person nga manluluwas para Ginoo nga kaangpog paminyo Ginoo para Ginoo sa imong himaya. Tabangi kami Ginoo ang mga ginikanan, kami nga mga anak nimo, kami Ginoo nga nagadala sa pamilya namo Dios. Ibutang ka namo ang paglantaw. Ibutang ka namo Ginoo ang pagtuon Ginoo nga ikaw lamang ang among mahimaya. Ginoo salamat yo karon nga buntag. Ako nakibalo Ginoo nga sila ang among mga kongregasyon nagahulat Ginoo mabugat nga mga leksyon. Lord God, I want to give it to them, Lord. But Lord, I don't want to hurt them, Lord. Ginoo tabangi ako Ginoo. Nga Ginoo makita sa atong among kongregasyon Ginoo ang leksyon sa among kinabuhi Ginoo dapat matabo Ginoo nga ikaw lamang mahimaya namo Dios. Panalangini kami Ginoo, butang sa among nauna Ginoo nga ikaw lamang permi o Dios ang number 1 sa among kinabuhi. Ug tabangi kami Ginoo nga amo Ginoo nga mga tawo simbahan magbutang Ginoo nga ikaw ang pinakaimportante nga persona sa among kinabuhi. Salamat o Dios, nagampo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Ambot ha. Amahan, salamat sa imong kaayo, salamat sa pribilehiyo nga gitigom nimo kami once again nining balay tigumanan sa pagsimba kanimo Ginoo sa espiritu kamaturan. And salamat sa pahinomdom sa imong pulong nagigamit nimo imong alagad Pastor Yubal karon na buntag. Ug salamat po sa pribilehiyo na makabalik kami sa mga panalangin financial na imong gientrust sa mua through giving our tithes o God, missions and even our offerings. Ikaw magpanalangin niini Ginoo nga magamit sa pagpalambog gyud sa imong baluhaton. Panalangin ni pod ang mga kaanak nimo na magahatag karon na buntag. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
surely you must fight. Keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die of fighting, it is no disgrace. A coward in the service, he will find no place. So keep on the firing line. Oh, you must fight, fight, be brave, brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. God will only use the soldier he can trust. Keep on the firing line. If you wear a crown and bear the cross, you must keep on the firing line. Life is but a labor for the master dear. Help to banish evil and to spread good cheer. Great you'll be rewarded for your service here. So keep on the firing line. Oh, you must fight, fight, be brave, brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. How we'll praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. When we see the souls that we have helped to win, leading them to Jesus from the paths of sin, with a shout of welcome we will all march in. So keep on the firing line. Oh, you must fight, fight, be brave, brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line, the firing line. Gihangyo na ako ang tanan sa pagtindog. Samta atong awiton ang atong final hymn. To God be the glory.
Amahan nga langit nun, nagapasalamat kami sa imong kaayo. Nagapasalamat kami sa oportunidad nga gihatag nimo kanamo. Kani nga semana nga among ginatubang, nagapasalamat kami Ginoo nga ikaw magauban Ginoo kanamo, maghatag sa imong kaalam, maghatag sa imong pagdasi Ginoo kanamo nga mahimo namo gid nga butang nga kami Ginoo nay kalipay, nay kalinaw Ginoo ug nay kadasi sa paghimo niana. Ginoo kami sa pagatubang sa mga trabaho. Siguro na mga uban Ginoo nga problema, na mga paghagit Ginoo kanamo Ginoo kami nga tran nagaampo Ginoo nga tabangan nimo kami nga mahimo namo kanang mga butang Ginoo nga maghimay sa imong ngalan. Karon ang gugma sa Dios nga Amahan, ang grasya sa Dios nga Anak, mapag-uban ka nato sa balang Espiritu, maging sa atong nga tanan karon nga buntag hangtod sa way katapusan. Amen. Once again,